Patay na sina Yao He at Yao Shi, alam mo ba? Hindi makasagot si Zimo sa takot, alam niyang kunting pagkakamali niya ng sagot ay magdulot ng kamatayan. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Scarlet Blood. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, kumikislap ng mapanganib na liwanag, parang ipinapalam kay Zimo na ang kanyang sagot ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Nanlamig ang buong katawan ni Zimo. Kumunot ang kanyang noo at sumagot. Ako ang pumatay sa kanila. Biglang bamuka ang mga mata ni Scarlet Blood at malamig na nagtanong. Ikaw ang pumatay. Oo, walang takot na sagot ni Zimo. Bigyan mo ako ng dahilan. Malamig na sanggal ni Scarlet Blood, walang emosyon ang mukha. Bahagyang nanginig si Zimo at sinabi. Pinatay nila ang Yao Beast ko, ninakaw ang aking soul controlling worms, at winasak ang isang bahagi ng aking divine sense. Napakunot ang noo ni Scarlet Blood at tinitigan siya ng may pagdududa. Bakit nila gagawin iyon? Ngumisi si Zimo. Senior brother, alam mo na ang sagot sa puso mo, bakit mo pa ako tinatanong? Ipinihit ni Scarlet Blood ang kanyang mga mata at pumikit sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang tumango. Kung ganoon, sila ang may kasalanan. Napabuntong hininga si Zimo. Kung ipinagtanggol pa ni Scarlet Blood ang dalawa, tiyak na masama ang kahihinatnan niya. Ngunit, hindi mo sila kayang patayin mag-isa, malamig na sabi ni Scarlet Blood. Sino ang tumulong sayo? Kinagat ni Zimo ang kanyang labi at nanahimik. Sumulyap si Scarlet Blood kay Yang Kai. Hindi ako makikialam sa alitan ninyo. Pagbalik natin, si Master ang hahatol. Ngunit kung may ibang tao na sangkot, tumigil siya sandali. Alam mo ang dapat gawin. Oo, mahinang sagot ni Zimo. Kung ganoon, patayin mo siya. Itinuro niya si Yang Kai, walang puwang sa pagtanggi ang kanyang tinig. Napahigpit ang dibdib ni Yang Kai at naging alerto. Hindi niya inaasahan ang ganitong kalupitan. Tumingin si Zimo, bakas ang matinding pag-aalinlangan. Hindi niya kayang atakihin si Yang Kai. Sa sandaling magtangka siya, tiyak na siya ang mamamatay. Ngunit nandoon si Scarlet Blood, pinipilit siya. Sa sandaling iyon, wala siyang maisip na solusyon. Anumang piliin niya, may kapalit. Kasama mo na ako ngayon. Hindi mo na siya kailangan. Bakit hindi ka pa kumikilos? Malamig na tanong ni Scarlet Blood. Matagal na nag-alinlangan si Zimo. Sa wakas, itinaas niya ang ulo at mapait na ngumiti. Hindi ko siya kayang patayin. Naningkit ang mga mata ni Scarlet Blood. Bakit? Sa loob-loob ni Yang Kai, naghihintay siya. Kapag ibinunyag ni Zimo ang lihim niya, tiyak na magdurusa ito. Ngunit, dahil gusto ko siya, nanigas si Yang Kai. Namula ang pisngi ni Zimo habang sinundan pa niya. Ako na ang babae niya, kaya hindi ko siya kayang saktan. Napatingin si Yang Kai sa kanya, tuluyang nabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong dahilan. Si Scarlet Blood ay tuluyang nagalit. Ano ang sinabi mo? Gusto ko siya, at ako na ang babae niya. Mas matatag na ulit ni Zimo. Tumawa si Scarlet Blood sa sobrang galit. Umibig ka sa isang martial artist ng Great Han. Oo. Palihim na sumulyap si Zimo kay Yang Kai, na ngayon ay mukhang mayabang pa. Ninas siya lalo, nanatiling malamig ang tingin ni Scarlet Blood kay Yang Kai. Walang soul-controlling worm sa kanya, mukhang nagsasabi ka ng totoo. Kinabahan si Yang Kai, nalaman niyang kayang maramdaman ng kalaban ang mga worm. Wala akong dahilan para magsinungaling, pilit na ngumiti si Zimo. Mabuti. Sumiklab ang killing intent ni Scarlet Blood. Kung wala kang dangal at ibinigay mo ang sarili mo sa isang basurang tulad niya, hindi na kita paprotektahan. Pagbalik natin, ipapasa ko ang lahat kay Master. Nang inig si Zimo ngunit nanatiling tahimik. Tungkol naman sa kanya, malamig na. Tingin niya kay Yang Kai. Ako na ang papatay. Biglang tumayo ang mga Yao Beast at pinalibutan si Yang Kai. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Tumingin siya kay Zimo. Tumakas ka, sigaw ni Zimo. Mas mataas ang rank ng worm niya, kaya niyang kontrolin ang akin. Naliwanagan si Yang Kai, ngunit ngumisi si Scarlet Blood.
Makakatakas ka ba? Biglang umatake ang mga Yao Beast. Kumilos si Yang Kai, isang iglap, nakalabas siya sa encirclement. Sumiklab ang kanyang origin chi. Pinagsanib niya ang White Tiger Seal at Divine Oak Seal. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa Sixth Order Demonic Beast. Roar! Sumabog ang isang napakalakas na wind blade at winasak ang atake. Ang yabang mo, malamig na sabi ni Scarlet Blood. Ngunit hindi tumigil si Yang Kai. Mabilis siyang sumugod muli. Sunod-sunod ang wind blade, ngunit patuloy siyang umiiwas, papalapit ng papalapit. Hindi masama ang galaw mo, pero mahina ka. Panlalait ni Scarlet Blood. Ngunit, sa loob ng ilang saglit, nakalapit si Yang Kai. Biglang umatake si Scarlet Blood. Tumama ang kanyang palad. Kasabay nito, isang liwanag ang tumama sa demonic beast. Tumalsik si Yang Kai paatros. Walang kwenta, malamig na sabi ni Scarlet Blood. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inutusan niya ang kanyang Yao Beast. Walang reaksyon. Muling nagutos. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang halimaw. Ngunit hindi para umatake. Tumalon ito. At malakas na ibinagsak ang sarili. Direktang itinapon si Scarlet Blood mula sa kanyang kinatatayuan. Isang ikot sa ere, maayos na lumapag si Scarlet Blood. Paglingon niya sa kanyang Yao Beast, nakita niyang nakaharap na ito sa kanya. Umuungol ng mababa habang nagliliyab ang mga mata nito sa matinding galit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Scarlet Blood. Ang Yao Beast na tinamnan niya ng soul-controlling worms, ay kumawala sa kanyang kontrol, at ngayon nagpakita pa ng pagkapuot sa kanya. Hahaha, malakas at mayabang na tumawa si Yang Kai. Tumingin si Scarlet Blood sa kanya, inaalala ang kakaibang ginawa nito kanina. Ano ang ginawa mo? Mariing sigaw niya. Naalala niya ang mahinang sinag ng liwanag, at bigla niyang naunawaan. Ipinagsapalaran ni Yang Kai ang sarili para lamang tamaan ang kanyang Yao Beast. Hindi yun basta simpleng atake. Kung hindi, hinding-hindi magbabago ang kanyang Yao Beast ng ganito. Ngumisi si Yang Kai, puno ng kumpiyansa. Lumapit siya sa Sixth Order Demonic Beast, marahang tinapik ang likod nito, at tiningnan si Scarlet Blood ng may paghamak. Ano ang ginawa ko? Hindi mo ba nakikita? Napanganga si Zemo sa gulat. Habang mas tumatagal siyang kasama si Yang Kai, lalo niyang napagtatanto kung gaano ito kamisteryoso. Ang lakas at kakaibang kakayahan nito ay lampas na sa kanyang imahinasyon. Doon niya tuluyang naunawaan ang nangyari noong nakaraang laban, kung paano nito naligtas siya at si Leng Shan laban sa mga Yao Beast. Ngayon malinaw na, kaya rin ni Yang Kai na kontrolin ang Yao Beast. At hindi basta-basta, kundi isang Sixth Order Demonic Beast pa. Kahit si Scarlet Blood, kinailangan pang magsakripisyo ng napakaraming soul-controlling worms at magdaan sa matinding panganib para makontrol ang halimaw na ito. Kung ihahambing, hindi masukat ang pamamaraan ni Yang Kai. Paano mo nagawa ito? Halos mabaliw na tanong ni Scarlet Blood. Nandyan pa rin ang mga soul-controlling worms ko, imposible ito. Walang imposible, malamig na sagot ni Yang Kai. Ibig sabihin lang, mahina ang mga worm mo. Interesante, biglang lumiwanag ang mukha ni Scarlet Blood, tila nakakita ng bagong laruan. Nagliyab ang kanyang battle intent. Patayin mo siya, utos ni Yang Kai. Sumugod ang Sixth Order Demonic Beast, naglalabas ng sunod-sunod na wind blades. Ngunit hindi ito hinarap ni Scarlet Blood. Sa halip, tumalon siya sa ere at parang agile ang sumalakay pababa, direkta kay Yang Kai. Layunin niya, patayin si Yang Kai. Kapag nangyari iyon, babalik sa kanya ang kontrol ng Yao Beast. Sinalubong ni Yang Kai ang atake. Hindi ka masama, ngisi ni Scarlet Blood. Ganun ka rin. Sagot ni Yang Kai. Nagbanggaan ang kanilang lakas. Boom! Nagulo ang hangin at enerhiya sa paligid. Pareho silang napaungol. Tumalsik si Scarlet Blood paatros. Si Yang Kai, bumagsak na parang meteor. Bagsak. Nabuo ang maliit na hukay sa lupa. Pagbangon niya, may dugo sa gilid ng kanyang labi. Sa kabilang banda, si Scarlet Blood ay bahagyang namula lamang, ngunit halos hindi nasaktan.
Malinaw, si Scarlet Blood ang lamang. Ngunit nagulat pa rin siya. Isang cultivator sa 8th layer ng Separation and Union Realm, nakipagsabayan sa kanya. Bago pa siya makabawi, sumugod ang mga Windblade. Napamura si Scarlet Blood habang umiilag. Kayong dalawa, sigaw ni Zemo, naguguluhan. Huwag kang makialam, sigaw ni Yang Kai. Nauunawaan niya ang sitwasyon ni Zemo. Muling sumugod si Yang Kai. Nagbago ang mukha ni Scarlet Blood, at tumakas. Akala niya ay madaling papatayin si Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kalakas. Hindi niya kayang tapusin agad ang laban. At kung magtatagal, siya ang mapapahamak. Kaya tumakas siya. Hindi nagpahuli si Yang Kai. Sumakay siya sa likod ng 6th Order Demonic Beast at hinabol ito. Sa likod nila, nag-alinlangan si Zemo. Ngunit sumunod pa rin. Hindi niya maaaring pabayaan si Yang Kai, hawak nito ang kanyang buhay. Sa loob ng kagubatan, 3 anino ang naghabulan. Nangunguna si Scarlet Blood. Sumusunod si Yang Kai sakay ng halimaw. At sa malayo, si Zemo kasama ang kanyang mga Yao Beast. Habang tumatagal ang habulan, patuloy na nagpapakawalan ng Windblades ang halimaw, pinapabagsak ang mga puno na parang trigo. Isang halimaw na maihahambing sa Divine Romang Realm. Ngunit habang tumatagal, parehong may iniisip ang dalawang panig. Si Scarlet Blood, nangangamba na mauubos ang kanyang true essence. Si Yang Kai naman, alam niyang may limitasyon ang kanyang Beast Slave Seal. Sa ngayon, kontrolado niya ang halimaw. Ngunit hindi magtatagal, tinataya niya, 1 oras lang. At mawawala ang kanyang kontrol. Kailangan niyang tapusin ang laban bago iyon. Kung hindi, babagsak ang sitwasyon laban sa kanya. Kaya lalo niyang pinabilis ang halimaw. Unti-unting lumiit ang distansya. Sa kabilang banda, napansin ito ni Scarlet Blood. Napamura siya, malapit na siyang maabyutan. Biglang may sumagi sa isip niya. Isang lugar, isang misteryosong kagubatan na natuklasan niya ilang araw na ang nakaraan. Isang lugar na puno ng makapal na ulap at hamog. Isang lugar na kinatatakutan kahit ng Yao Beast. Dati, hindi niya ito pinasok. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Kung papasok si Yang Kai doon, magkakaroon siya ng pagkakataon. Nagdesisyon si Scarlet Blood. Agad niyang binago ang direksyon. At tumakbo patungo sa kagubatan ng puting hamog. Hindi nagtagal, 10 zang na lang ang pagitan nila. Sugatan na si Scarlet Blood, tinamaan ng Windblade. Ngunit hindi pa siya sumusuko. Ngumisi siya, at biglang pumasok sa makapal na hamog. Sumunod si Yang Kai, ngunit, biglang huminto ang halimaw sa labas ng hamog. Dahil sa bilis, napabagsak si Yang Kai papasok sa loob. Paglapag niya, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig niya. Si Scarlet Blood iyon, para siyang dumaranas ng matinding paghihirap. Nagbago ang mukha ni Yang Kai. At biglang, isang matinding sakit ang sumabog sa kanyang isipan. Kapareho yun ng sakit noong tangkain ni Zemo na sakupin ang kanyang katawan. Napahiyaw si Yang Kai. Nang inag ang kanyang katawan, lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo, at bumuhos ang pawis. Ngunit, mas matindi pa ang sumunod na sigaw. Isang mas nakakatakot, mas masakit, sigaw ni Zemo. Sunod-sunod, ang nakapangangilabot na sigaw ni Earth Demon, ng takot at pangamba. Earth Demon, sigaw ni Yang Kai habang pilit tinitiis ang matinding sakit sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari, Young Lord? Nanginginig ang boses ni Earth Demon. Anong klaseng lugar ito? Bakit inaatake ang aking Divine Soul? Biglang naunawaan ni Yang Kai ang lahat. Kaya pala pamilyar ang sakit. Ito ang pakiramdam ng nasisirang Divine Soul. Noon, siya ang gumagamit ng ganitong paraan upang pahirapan sina Zemo at Leng Shan, ngunit ngayon, siya mismo ang nakararanas nito. Tunay nga, ang gantimpala sa mabuti at masama ay dumarating din, sa tamang panahon. Malinaw na may masamang balak si Scarlet Blood nang dalhin siya sa lugar na ito, ngunit ngayon, pareho silang nagdurusa. Parehong hindi na kayang lumaban. Young Lord, umalis na tayo rito. Nagmamadaling sabi ni Earth Demon.
Ang puting hamog na ito, hindi tinatamaan ang katawan, kundi ang divine soul. Hindi ko na kaya, bilang isang nilalang na purong divine soul, mas matindi ang pinsalang natatanggap ni Earth Demon. Ramdam niyang unti-unting humihina ang kanyang soul power. Ayos, magtiis ka, sagot ni Yang Kai. Sinubukan niyang umatras, pilit tinitiis ang sakit habang tinatanaw si Scarlet Blood na gumugulong sa hamog, wala ring direksyon. Umatras siya ng higit 100 zang. Ngunit wala pa rin siyang nalalabasan. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Earth Demon, mali ito. Hindi ako makalabas. Nanghina si Earth Demon. Ganito na ba ako mamamatay? Hindi ako papayag. Napakunot ang noo ni Yang Kai. May restriction sa lugar na ito, kaya ito kakaiba. Ngunit hindi niya mahanap ang pinagmulan, paano niya ito mababasag? Biglang nahilo si Yang Kai. Ito na, babala ni Earth Demon. Kapag naulit pa ito, tuluyang mawawala ang iyong divine soul. Nanigas ang mukha ni Yang Kai. Pinilit niyang mag-isip sa gitna ng sakit. At biglang may naisip siya. Earth Demon, pumasok ka sa golden body ko. Naguluhan si Earth Demon sandali, ngunit agad na naunawaan at pumasok sa unyielding golden body. Ilang sandali lang. Hahaha, napakagaling. Kaya nitong harangin ang puting hamog. Ligtas na ako. Mapait na ngumiti si Yang Kai. Ikaw ligtas, pero ako hindi. Ang golden body ay kayang sumipsap ng anumang enerhiya, kaya nito napigilan ang epekto ng hamog kay Earth Demon. Ngunit si Yang Kai, wala pa sa Divine Roaming Realm. Hindi niya maililipat ang kanyang Divine Soul. Kaya, kailangan niyang tiisin ang sakit. Hindi nagtagal, muling sumiklab ang sakit, bumagsak siya sa lupa, muling nasira ang kanyang Divine Soul. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya, ngunit sa gitna ng panganib. Mas naging kalmado si Yang Kai. Habang nag-iisip, biglang, isang malamig na pakiramdam ang damaloy sa kanyang isipan. Hindi ito ilusyon. Unti-unting nawala ang sakit, naging malinaw ang kanyang isip. Nawala ang hilo, napakunot ang noo ni Yang Kai. Pagkaraan, bumalik muli ang sakit. Pagkatapos, hilo, at kasabay nito, muling lumitaw ang malamig na pakiramdam. At nawala ulit ang sakit. Paulit-ulit. Sa pagkakataong ito, masusing inobserbahan ni Yang Kai. At sa wakas, naunawaan niya, ang puting hamog, sumisira sa kanyang divine soul. Ngunit, may isang bagay na nag-aayos nito. Hindi lang basta inaayos, kundi, pinapalakas pa. Bagamat maliit ang pagtaas, totoo ito. Lumawak ang kanyang perception, lumakas ang kanyang divine soul. Biglang natuwa si Yang Kai. Earth Demon, mukhang nakahanap tayo ng biyaya sa gitna ng kapahamakan. Ngunit bago pa matapos ang kanyang tawa, sumiklab muli ang sakit. Matapos ang ilang sandali, muli siyang nakabawi. Ang warm spirit lotus, mahina niyang sabi. Ito ang nag-aayos ng aking divine soul. Biglang naunawaan ni Earth Demon. Noon pa, nakuha ni Yang Kai ang 5-colored warm spirit lotus. Isang napakahalagang kayamanan para sa divine soul. At ngayon, dahil sa pinsala, aktibo na ito. Ngayon, ang puting hamog ay sumisira. Ang warm spirit lotus ay nag-aayos. At sa prosesong ito, unti-unting lumalakas si Yang Kai. Bagamat napakasakit, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ngumiti si Yang Kai, at umupo, hinayaan niyang lamunin siya ng hamog. Hindi na siya tumakas, dahil, ito ay isang perpektong lugar para sanayin ang kanyang divine soul. Kung mawawala ito, hindi na siya makakahanap ng katulad nito. Paulit-ulit na dumating ang sakit. Ngunit tiniis niya, pagkatapos ng sakit, pag-aayos, paglakas, mabagal, ngunit tuloy-tuloy, lumipas ang kalahating araw, biglang, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Si Scarlet Blood iyon, nagwawala sa hamog, parang nawalan ng katinuan. Walang warm spirit lotus, kaya tuluyang nasesira ang kanyang divine soul. Kahit makalabas pa siya, isa na siyang baliw. Tumayo si Yang Kai, malamig ang kanyang tingin. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, lumapit siya,
Kahit hindi niya patayin, mamamatay din ito. Ngunit, ang blood bead ng isang 7th layer true essence realm. Napakahalaga, sa loob ng ilang galaw. Tinapos niya si Scarlet Blood. Walang laban, wala nang katinuan ang kalaban. Pagkatapos, kinuha niya ang blood bead. At muling umupo, upang ipagpatuloy ang kanyang cultivation ng Divine Soul. Sa kakaibang lugar na ito, walang araw o buwan, at walang paraan upang masukat ang paglipas ng oras. Umaasa lamang si Yang Kai sa kanyang pakiramdam upang tansyahin kung gaano nakatagal ang lumipas. Matapos mag-cultivate sa loob ng puting hamog ng humigit kumulang kalahating buwan, sa wakas ay matagumpay siyang nakaabot sa ika-9 na antas ng Separation and Union Realm. Hindi lamang ito bunga ng kanyang pagsasanay. Malaki rin ang naitulong ng mahigit 80 blood beads na kanyang inabsorb, mga nakuha niya noong mahiwalay siya kina Chen Zhuxiu. Karamihan ay mula sa Yao Beast, at 5 lamang ang mula sa mga True Essence Realm Masters, ngunit napakalaki ng enerhiyang taglay ng mga ito. Dahil sa pinagsamang enerhiya at kalahating buwang cultivation, natural siyang nakaangat ng antas, at lalo pang tumatag ang pundasyon niya, papalapit sa True Essence Realm. Kasabay nito, unti-unting lumalakas ang kanyang divine sense, at lumalawak ang kanyang perception. Pagkaraan ng kalahating buwan, nagsimula siyang maghanap ng paraan palabas. Hindi na niya kailangang alalahanin ang paglinang ng divine sense, dahil kusa itong pinapalakas ng puting hamog at inaayos ng warm spirit lotus. Ngunit, matapos ang ilang araw na paghahanap, wala pa rin siyang makitang labasan. Napuno ng pagkabahala si Yang Kai. Kahit gamitin pa niya ang Yang Yan Wings, hindi pa rin siya makalabas. Isang araw, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa puting hamog. Napakaliit, halos hindi mapapansin kung hindi siya naging mas sensitibo. Huminto siya, masusing nagmasid, at napagtanto niya, ang puting hamog ay dahan-daang dumadaloy patungo sa isang direksyon. Bagamat hindi niya alam kung bakit, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Sinundan niya ito, habang papalalim, mas bumibilis ang daloy, at may kasamang tunog ng hangin, parang may humihigop dito. Nag-ingat si Yang Kai habang papalapit. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang kakaibang bato. May maliit na butas ito, at doon pumapasok ang puting hamog. Para itong may bibig, nilulunok ang hamog. Lumapit siya at sinuri ito. Napansin niyang, ang bato ay hangkag. Ang hamog ay pumapasok sa itaas, at lumalabas sa ibaba. Ang tunog ay mula sa prosesong ito. Ngunit, hindi ito ordinaryong bato. May bakas ng mga atake rito. Ngunit gasgas lamang ang naiwan. Kahit ang mga True Essence Realm Masters, hindi ito nagawang wasakin. Sinubukan din ni Yang Kai. Ngunit walang epekto. Isang kayamanan. Ngunit hindi niya kayang dalhin. Habang nag-iisip, napatingin siya sa ilalim ng bato. May maliit na hukay, at sa loob nito, isang patak ng malaambar na likido. Lumapit siya, at naamoy ito. Isang malinaw at sariwang halimuyak ang pumasok sa kanyang ilong. At agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Kasing lakas ng epekto ng warm spirit lotus. Napuno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Maingat niyang kinuha ang likido. Ngunit bago pa niya ito masuri, biglang nagbago ang daloy ng hamog. Mas mabilis itong pumasok. At sa pagkakataong ito, hindi na lumabas. Sa halip, direktang napunta sa hukay, at muling bumuo ng bagong likido. Napagtanto ni Yang Kai, ang likidong ito ay nabubuo mula sa puting hamog. Dahil dito, hindi na siya nag-alinlangan. Direkta niya itong nilunok. Matamis, at parang nectar. Agad itong naging enerhiya, at damaloy sa kanyang katawan. Hanggang sa ulo, sa isang iglap, parang lumulutang siya. Napakagaan, napakalinaw ng kanyang isipan. Lahat ng pandama niya, lubhang lumakas. Nakikita niya ang paligid. Hanggang 100 zang. Dati, 10 zang lang. Ngayon, 10 beses na mas malinaw. Napagtanto niyang napakahalaga ng kanyang nalunok. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Umupo siya, at sinimulang i-refine ang enerhiya. Habang ginagawa ito,
mas marami pa siyang napansing pagbabago. Nararamdaman niya ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Nakikita niya ang galaw ng kanyang mga laman loob. Pagkatapos, may kakaibang pakiramdam sa kanyang isipan. Parang may harang, na gusto niyang basagin. Ngunit hindi niya magawa. Nagpatuloy ito, hanggang sa, biglang, nabasag ang harang. Sa sandaling iyon, isang matinding pakiramdam ng kaliwanagan ang dumaloy sa kanya. Ang kanyang perception, nagbago, nag-evolve, naging parang isang hindi nakikitang mata, na lumawak, at sumaklaw sa paligid. Sa loob ng 2 hanggang 3 li, lahat ay malinaw. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. May kakaibang ningning sa mga ito. Ngumiti siya. Earth Demon, sa tingin ko, nakapag-cultivate na ako ng divine sense. Nagulat si Earth Demon. Sigurado ka, Young Lord? Oo, sigurado ako. Ipinaliwanag ni Yang Kai ang kanyang naranasan. Matapos marinig, napanganga si Earth Demon. Kung kaya niyang makita ang paligid kahit nakapikit. Walang duda, iyon ay divine sense. Bago ang divine roaming realm, perception lamang ang gamit ng mga martial artist, na hindi palaging tama. Ngunit ang divine sense, mas malinaw, mas malakas, mas eksakto, at maaari pang gamitin sa pag-atake. Ngunit, karaniwan, sa divine roaming realm lamang ito natututunan. Samantalang si Yang Kai, nasa ika-9 na antas pa lamang ng separation and union realm. Napakalayo pa. Kung ganoon, may sea of consciousness ka na. Tanong ni Earth Demon. Wala, sagot ni Yang Kai, naguguluhan. Pagtataka ni Earth Demon. Paano nangyari iyon? Hindi ko rin alam, parang sa labas ko lang nakikita ang lahat. Ang patak na iyon ng amber na likido ay tiyak na soul cleansing dew na binanggit ni Zuo Wen. Sabi ni Yang Kai na kumikislap ang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Zuo Wen, guru ni Chen Zhuxiu at Xu Xiaoyu, 30 taon na ang nakalipas, may nakatagpo ng pambihirang kayamanan sa strange land na ito. Ang isa ay blazing flame liquid, at ang isa ay soul cleansing dew. Dahil dito, dumami ang mga taong pumunta rito para maghanap ng kapalaran. Batang Panginoon, gaano kalawak ang naaabot ng iyong divine sense? Tanong ni Earth Demon. Mga 2 o 3 li, sagot ni Yang Kai. Napasinghap si Earth Demon. Napakalalim ng iyong kapalaran. Ang lakas ng iyong divine sense ay higit pa sa bagong pasok sa divine roaming realm, katumbas ito ng 2 o 3 antas. Ngumiti si Yang Kai. Talaga, oo, kapag bagong breakthrough pa lamang, napakahina ng divine sense. Karaniwan, umaabot lamang ito sa 100 zang. Kailangan pa itong dahan-daw ang linangin upang lumakas. Bagamat minsan ay hindi maaasahan si Earth Demon, malaki pa rin ang halaga ng kanyang karanasan. Habang ipinapaliwanag niya ang mga benepisyo ng malakas na divine sense, lalong na-excite si Yang Kai. Sa tulong nito, mas madali ang pagtatago at paniniktik. Kung hindi siya kikilos, kahit ang nasa 5 o 6 na antas ng divine roaming realm ay maaaring hindi matukoy ang kanyang lakas. Muling tiningnan ni Yang Kai ang maliit na hukay. Mabagal pa ring nabubuo ang soul cleansing dew, tinayang aabutin ng 10 araw bawat patak. Patuloy na pumapasok ang white mist at nagiging dew. Kahit na ang white mist ay sumisira sa divine soul, ang dew na nabubuo mula rito ay kabaligtaran, nakakatulong. Hindi na niya inalam ang misteryo nito. Earth Demon, bantayan mo ito. Tawagin mo ako kapag may nabuo. Papasok ako sa secluded cultivation upang maabot ang true essence realm. Umasa ka, batang Panginoon. Isinara ni Yang Kai ang kanyang mga mata at pinasabog ang mahigit 10 patak ng yang liquid sa kanyang dantian. Agad na puno ng true yang yuan chi ang kanyang mga meridians, na nagdulot ng matinding sakit at pamamaga. Tahimik niyang pinaikot ang true yang art, habang sinisipsip ang energy of heaven and earth at pinipino ang kanyang origin chi. Unti-unting lumakas ang kanyang divine sense kasabay ng kanyang origin chi. Makalipas ang 10 araw, ginaisang siya ni Earth Demon. May panibagong patak ng soul cleansing dew. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ininom,
Itinago niya ito sa bote. Mas mainam itong gawing medicinal pill upang mas ulit ang epekto. Lumipas ang halos 4 na buwan. Mahigit 10 patak ang kanyang naipon. At sa wakas, nahawakan niya ang hangganan ng True Essence Realm. Hindi siya gumamit ng anumang pill o sunipsap ng Yang Qi, puro sariling pagsisikap lamang. Napakahirap lampasan ang antas na ito. Maraming martial artist ang hindi ito nararating habang buhay. Huminga ng malalim si Yang Kai at inilubog ang kanyang kamalayan sa unyielding golden body. Kinuha niya ang 9-yin essence condensing dew, isang kayamanang nakuha niya kasama si Xianing Shang sa 9-yin Valley. Agad niya itong pinino. Isang matinding lamig ang kumalat sa kanyang katawan, na nagpatigas sa kanyang origin chi. Nabalutan siya ng yelo mula ulo hanggang paa, ngunit dahil sa kanyang apoy na enerhiya, nakayanan niya ito. Mas lalong naging pino ang kanyang origin chi. Biglang nagbago ang langit. Ang napakalakas na enerhiya ng langit at lupa ay bumuhos sa kanyang katawan. Ito ang biyaya ng breakthrough. Halos lahat ng enerhiyang ito ay nasipsip niya, walang nasayang, dahil sa kanyang unyielding golden body. Unti-unting kumalma ang paligid. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang kanyang aura ay naging tila ordinaryo. Ngunit, naabot na niya ang True Essence Realm. Bigla siyang napatingin sa paligid at napahinto. Old Demon, anong nangyari? Tanong niya. Napagtanto niyang wala na siya sa loob ng white mist. Wala na rin ang batong pinagmumulan ng soul cleansing dew. Nasa isang tuyong kapatagan na siya. Sa malayo, makikita ang mga kagubatan. Ipinaliwanag ni Earth Demon na bigla siyang nailipat dito ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi siya ginaisang dahil nasa gitna siya ng breakthrough. Napagtanto ni Yang Kai na nailabas na siya mula sa strange land. Ayon kay Ling Taisho, walang makakahanap ng daan palabas, kusang lalabas ang isang tao kapag oras na. Sa pagkakataong ito, halos 1 taon ang lumipas. Sayang ang soul cleansing dew, ngunit nakakuha na siya ng mahigit 10 patak. Ang lugar na ito ay malamang Yuming Mountain, isang delikadong lugar sa Great Han. Ngayon, kailangan niyang umalis ng mag-isa. Batang Panginoon, may kakaiba rito, sabi ni Earth Demon. Lumipad si Yang Kai at tumingin pababa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming milya, wasak ang lupa. Walang puno. At sa gitna nito, isang napakalaking bakas ng palad. Parang may sumampal sa lupa, bulong niya. Ang kapangyarihang kailangan para dito ay lampas sa imahinasyon. Kahit sina Ling Taisho at Meng Wuya, marahil ay hindi kayang gawin ito. Mukhang matagal na itong nangyari, ngunit hanggang ngayon ay walang tumutubong halaman. Naalala niya ang sinabi noon, may pagbabago sa Yuming Mountain. Maaaring konektado ito sa misteryosong eksperto. Hindi ligtas dito, babala ni Earth Demon. Agad lumipad si Yang Kai palabas. Pagkalipas ng kalahating oras, nakalabas siya ng Yuming Mountain. Hindi siya bumalik sa Lingxiao Pavilion. Sa halip, pupunta siya sa Medicine King Valley, ayon sa utos ng Wordless Black Book. Makalipas ang 2 araw, nasa malayo na siya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ito galing sa kanya, kundi mula sa malayo. Bigla niyang naalala, ang brand na inilagay niya sa Divine Souls ni Zimo at Leng Shan. May isa sa kanila ang nasa panganib. Agad siyang tumakbo patungo roon. Tama ang kanyang hinala, si Zimo ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang lakas ay nasa 7th stage ng True Essence Realm, mataas na para sa kanyang edad. Ngunit ngayon, sugatan siya, may malalim na sugat sa kanyang tiyan. Duguan ang kanyang damit, namumutla ang kanyang mukha. Una, sinalakay siya ng demonic beast sa paglabas ng Yuming Mountain. Halos mamatay siya kung hindi dahil sa soul controlling worm. Pagkatapos makaligtas, bigla siyang inambush. Ang umatake ay si Wu Chengyi, isang eksperto sa 8th stage ng True Essence Realm. Mas mataas lamang ng isang antas, ngunit sapat iyon. Dahil si Zimo ay sugatan at hindi handa. Sunod-sunod ang pag-atake. Tinamaan siya ng espada. Lalong lumala ang kanyang kalagayan. Isang sword chi ang sumugod sa kanya.
Agad siyang gumamit ng isang mirror-type secret treasure upang depensahan ang sarili. Hlang! Hlang! Napigilan niya ang atake, ngunit napaatras siya. Gusto ko lang ang beast slaving technique. Ibigay mo, at palalayain kita, malamig na sabi ni Wu Chengyi. Ngunit ngumiti si Zimo. Akala mo ibibigay ko. Nanlalamig ang boses ni Wu Chengyi. Kung hindi mo ibibigay, pagsisisihan mo. Maraming lalaki ang magkakagusto sa'yo. Bahagyang ngumiti si Zimo. At ikaw, interesado ka rin. Hindi, sagot niya. Nag-cultivate ako ng Heartless Sword. Pero ang tiyuhin kong Many-Okis, siguradong matutuwa sa'yo. Namutla si Zimo. Hayop ka, sigaw niya. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.